Handa na ang inyong mga pitaka dahil magsisimula na bukas ang malakihang aumento sa petrolyo. Para maibsan ang epekto nito sa mga consumer, ilang kumpanya ng langis magpapatupad ng utay-utay na taas singil. May umaarangkadang balita si Naomi Tiburcio. Simula bukas, Martes, mararamdaman na ang unang bugso na matinding paglobo ng presyo ng produktong petrolyo na resulta ng kaguluhan sa gitnang silangan. Pero hindi ito mararamdaman ng isang bagsakan bukas. Ang ilang kumpanya ng langis pumayag na sa utay-utay na implementasyon ng taas presyo sa petrolyo. Iba-iba ito, depende sa gasolinahan. Pero lahat ng yan ipatutupad sa loob lamang ng isang linggo. Halimbawa ang Petron, may 8 pesos sa aumento sa kada litro ng gasolina sa buong linggo, 19 pesos naman sa diesel at 32 pesos naman sa kerosene. Pero hihimayin yan sa tatlong magkakaibang araw. Iba rin ang ipapatupad ng ibang kumpanya sa panayam ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Siniguro ni Energy Secretary Sharon Garin na hindi dapat ikabahala ang supply ng krudo. We have enough supply. Kaya hindi naman dapat yan na hindi tayo mauubusan. Aakyat yung presyo, opo. Pero hindi tayo mauubusan. Kaya i-schedule nyo lang po ang pag-gas ninyo at let's save fuel talaga. Kasi hindi talaga ma-avoid yung pag-increase ng presyo. Gayunpaman, nagpatupad na ngayong araw ng 4-day work week ang ilang ahensya ng gobyerno batay sa Memorandum Circular na inilabas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ilan sa mga nagpatupad nito ay ang DSWD, DepEd at Manila LGU. Nakasusunod rin dito ang ilang industriya sa pribadong sektor gaya ng IT at services. Pero paglilinaw ng PCCI, some of the manufacturing, it will be very difficult. Napakahirap mag 4-day work week na meron backlog yung factory. Hindi natin pwede isara ang factory to implement 4-day work week. Pinapaspasan naman na ng Kongreso ang suspensyon sa excise tax na kukontra sa mataas sa presyo ng krudo. Pero maaring sa susunod na linggo na ito maramdaman bago mag-recess ang Kongreso. Pag-uusapan to malamang ng economic team kung hanggang saan aabot, kung ano yung mas makakaganda para sa kababayan natin. At the same time, hindi naman masyadong makompromiso po yung tax na maaaring makuha sana ng bayan natin, ng bansa. Ako si Naomi Tiburcio para sa PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.